Nazareno, awit at papuri, Alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisangatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Kapatid, ating pasalamatan ng Poon sa paghahatid niya sa atin dito sa kanyang pambansang dambana. Palakpakan po natin siya. Upang tayo maging karapat-dapat sa biyayang ating hinahangad, hingin din natin ang kapatawaran sa marami nating nagawang kalabisan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ako'y ni Jesus na iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong kalooban, na ginanap ni Jesus na iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Elias, bakit ka naririto?" Sumagot siya, "Dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tinalikda ng bayang Israel ang inyong tipan, winasak ang inyong mga dambana,
pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Jazael bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel Mehola bilang propetang hahalili sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aki mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Ako'y katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. 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 Sa daigdig ay lagana, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, ay sa isip niya'y nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo't itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno.
Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman ni Jesus, kapag pinahiwalay ng lalaki o hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkakasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. So marami hong salamat sa inyong pagparito sa ating sa Quiapo Church, sa National Shrine ng ating pong Nazareno, sa pagsasabuhay at pagsasariwa ng ating debosyon. Napakaganda po ng ating mga pagbasa na pagsisikapan kong pag-ugnayin upang meron tayong magandang baon mula sa ating mga narinig. Kadalasan po, napakaliwanag naman ng Ebanghelyo, hindi po natin maiwasan na yung ating tingin ay nagiging makasalanan. At kadalasan, hindi lang naman ito sa larangang hilas o kaya'y mahalay o malaswa, kundi sa hindi magandang pagtingin sa kapwa. Ang mata po natin ay bigay ng Diyos. Subukan kaya ninyong ipikit ang inyong mga mata. Pakiwari natin, halimbawa ay bulag tayo, wala tayong nakikita. Mas masaya ba kayo na meron tayong mata pero wala nakikita? O meron tayong mata, ngunit kung saan-saan naman natin itinitingin at kung iba-iba naman ang ating larangan ng pagtingin. Now, mula po sa Ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon, huwag tumingin ng may pagnanasa. Kasi pag ang tao ay tumingin ng pagnanasa, kadalasan ang tuon ng kanyang mga pansin ay nasa mga maseselang bahagi ng katawan ng tao. Alam niyo na yon. Di ko na kailangan i-picture, baka mag-imagine pa tayo. No, maselan, alam niyo na. At hindi lang yon, naglalaro sa kanyang isip ang mga bagay na mapusok, wild at that. Yan ay mayroong pagnanasa. Nag-i-imagine na tayo. Hinuhubaran na natin yung tao. May ginagawa na tayo hindi kagandahan sa tao. Marami na tayong iniisip tungkol sa tao. At kadalasan yung atin hong iniisip kabig sa sarili. Siyang gusto natin, siyang pabor sa atin. Now, what would be the best cure sa pagnanasa? Ako ay nakabuo ng isang suhestyon na sana'y bibigyan ho natin ng pansin. Sa halip na magnasa, tumingin ng may kahalayan at may pag-aangkin, bakit hindi tayo tumingin ng may paghanga? Paghanga. Paghanga. Para hong rhyme, no? Pagnanasa, paghanga. Ganda ho ng ating wikang Pilipino. Saan pa tayo lalagay niyan? So masama ang magnasa, ngunit walang masama sa humanga. Admiration is paghanga. At ang taong humahanga, ang nakikita niya ay ang magagandang katangian ng isang tao o isang bagay na walang pag-aangkin, walang pag-iisip sa sarili, kundi pagkilala sa napakabutit, napakagandang aspetong nasa taong hinahangaan niya. At kadalasan, ang epekto ho nun, tutularan ko siya. Dahil siya'y hinahangaan ko, magiging idolo ko siya, magiging modelo ko siya. Nang hindi natin sinisira, pinagsasamantalahan o pinaglalaroan sa isip na siyang pagnanasa,
ang taong ating nakikita. Paghanga, admiration. At pag tayo tumingin ho ng may paghanga, walang kasalanan, hindi tayo nagkakasala. Kaya sana ho, tumingin tayo ng may paghanga at hindi pagnanasa. Hindi po ito nalalayo sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari, First Book of Kings, kung saan sa karanasan ni Elias, naramdaman niya ang Diyos, hindi sa dagungdong ng kulog, hindi sa nakatatakot na lindol, hindi sa nakakapuwing na lakas ng hangin, kundi sa banayad na hangin, simoy ng hangin, na nakilala niyang pagpapahiwatig ng Diyos. Siguro may tatanyo, anong kinalaman niyan sa ebanghelyo, pagnanasa at paghanga? Kasi di po ba, pag tayo nagnasa, kumakabog yung ating dibdib. Yung ating isip nagiging mapusok, wild at that. At meron tayong mga binabalak na hindi kagandahan at hindi rin katanggap-tanggap. Dala ng pagnanasa. Sa karanasan ni Elias, wala ang Panginoon sa lindol, wala sa dagungdong ng kulog, wala sa malakas na hangin, kundi nasa banayad na simoy ng hangin. Na hindi nalalayo kapag tayo po'y humanga. Pag tayo humanga, hindi naman tayo kinakabahan. Meron tayong damdamin ng kasiyahan. Kasi may nakita tayong magandang tingnan. May nakita tayong siyang sumasalamin sa mga bagay at mga katotohanang inaasam at pinapangarap natin. Na hindi lang pala ito pangarap, kundi ito'y nangyayari na sa iba, nasa sa iba na, kaya't hinahangaan ko siya. Kinakabahan ba kayo pag kayo'y humahanga? O mas kinakabahan tayo kapag tayo'y nagnanasa? Ayoko na hong elaborate pa pag tayo'y nagnasa. Kasi kadalasan ho yan physical, sexual, makasarili, hilas bitaw, ingon sa Bisaya. Malaswa. Di ba? Nalala ko si Mami Dionisia. No, meron siyang expression ganyan, malaswa, malaswa, malaswa. Nakakahiya. Pero ang humanga, walang nakakahiya sa paghanga. Bagkus, we have the eye, the beauty of the beholder is in us. Sabi ho sa humanities. No, the beauty is relative because it depends on the eye of the beholder. English ho yan, ha? Nosebleed sana kayo. So wag niyo makalimutan yon. Beauty resides in the eye of the beholder. Kung ang tingin ko'y pagnanasa, puro lang kahalayan, puro lang kabastusan, walang beauty dyan, walang kagandahan. Nagkakasala pa nga tayo Kinakabahan tayo at that. Pero, ang taong humahanga, may kasiyahang nararamdaman. Nakikita natin na mayroon palang kagandahan na hindi lamang sa kaisipan, kundi katotohanang nangyayari at matatagpuan na sa iba na maaaring tularan at maraaring hangaan. At nawa ito ho ang ating maging damdamin sa isa't isa. Huwag magnasa, kundi humanga. At paano mangyayari ito? Laging tingnan ng bawat isa ng may tingin ng kabutihan at kagandahan. Huwag ituon sa mga maseselang paharte o bahagi ng katawan. Alisin ang mga mahahalay, mapusok na kaisipan at kilalanin, tukuyin, hangaan siyang mabutit maganda na ngayon ating nakikita. Sana ho, ito'y magawa natin na sa tuwing tayo
tumitingin, tumititig sa mahal na poon, ialay natin yung ating mga paningin. Lord, kung kailangan akong mabulag, kasi ang bastos ng mata ko, Lord, lumabo nawa, Lord, ang mata ko kung ganyan naman ang tingin ko sa mga tao. Masama, madumi, mahalay. Sa tuwing tayo ay titingin sa Kanya, ngayon pa lang, no? Hingin ho natin, baka hindi nyo na isasama sa dasal, Panginoon, maging malinis nawa ang aking mga mata, na ito'y magamit ko sa paghanga, natukuyin, kilalanin ang mabubutit magaganda sa iba, na sana'y matularan ko rin at aking maisagawa rin sa buhay kong ito. Yun ho ang paghanga. At simulan ho natin sa pagtingin, pagtitig sa mahal na poon. Siya na hindi napapagod, siya na hindi nagsasawa sa pagpapasa ng krus nating lahat. Siya na walang kapaguran, na tayo'y pinakikinggan. Nawa, patuloy natin siyang hangaan at hingin na ang ating nakikitang lakas at katatagan sa Kanya ay siyang atin ding matularan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya na sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya na ating tinatanggap sa komunyon at inahahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang korunang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang Kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng Kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Berhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Patuloy nating ipagdasal ang ligtas na paglalakbay ng marami ngayong long weekend
ang mga kapatid nating Muslim sa paghahanda sa kanilang kapistahan ng Idul Adha, ang lahat ng mga may kaarawan, ang kagalingan ng mga may sakit, ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho dito at sa ibang bansa, at para sa lahat ng mga pamilya, mag-anak at mga ama sa nalalapit nating pagdiriwang ng Father's Day. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Patuloy nating hingin ng biyaya ng ulan at maginhawang kapaligiran. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan, buong pagtitiwala nating ipagpasa Diyos, lahat nating mga pinagdadaanan, pinapangarap at mga inaasam. O Diyos, Amang makapangyarihan, tunay na di matatawaran ang iyong kapangyarihan na sa mahiwagang paraan, ika'y patuloy pa ring nagpaparamdam. Sa gitna ng aming mga kahirapan, kalungkutan at kawalan, naway maramdaman ka naming sumasaklolo, dumarating upang kami sagipin at tulungan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo munang lahat. Jesus Nazareno, alakad kapay sa kanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob ay aming inaalay, aming piling pagpapalat, buhay na pagpapalat, buhay na Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan at mga taong ating ginugunita at ipinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa.
pa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahaya na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Tayong lahat ay naging magkakapatid kay Kristo. Kaya't samahan natin siya sa pagkilala at pagtingin sa Diyos na ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa luha para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Huwag magnasa, sa halip humanga. Ito nawa ang maging tingin natin sa bawat isa, na maging ang bawat isa ay karapat-dapat na hatiran at tumanggap ng kapayapaang makalangit na bigay ng Diyos sa atin. Peace be with you. Awitin natin ang kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa
sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, minarapat niyang maging tinapay para sa nagugutom at inumin sa nauuhaw. Mapalad tayong lahat na sa Kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo. Panginoong Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Happy long weekend po sa ating lahat. Huwag kalimutang bigyan ng natatanging at espesyal na parangal ang atin hong mga ama. Father's Day po sa Lunggo. At pinakamaganda hong gawin natin tanungin natin siya, Tay, Pa, ano bang gusto mo? Kasi araw ho niya, hindi tayo ang masusunod. Baka kakain kayo, siya hindi naman makakain. So dapat ho siya ang masusunod. Pag sinabi ni Tatay, perahin nyo na lang, wag ipagkait kung yun ang makapagbibigay kasiyahan sa kanya. So please observe and celebrate Father's Day. At yun hong pagdiriwang na nararamdaman nila, silang mga ama, na tunay silang mahal at mahalaga. Ipagdasal din po natin ang ating mga kapatid na Muslim sa kanilang pagdiriwang ng Eid al-Adha. Salamat sa kanila, may holiday po tayo. At gayon din, wag po nating itigil ang pagdarasal ng ulan at maginhawang kapaligiran. Marami na ho ang dinagdadasal ng Oratio Imperata kasi rainy season na. Wala pa hong ulan, no? Tingyak nyo, napakainit pa. Rainy season na nga, pero the feeling is still very humid. Kaya ituloy ho natin ang pagdadasal ng ulan at mas maginhawa at mabiyayang kapaligiran.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Kasihan mo rin at basbasan ang mga larawan at pangalan kanilang taglay, silang di makasimba, dala ng iba't ibang kadahilanan. At gayon din ang kanilang mga imahen at dasalan. At lahat nawang ito ay magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo tayo at patuloy na hangaan ang pagkilos ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati